Samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral this morning. Let us approach the throne room of God. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Napakabuti mo sa iyong biyaya, O Diyos. We have this life, renewed strength, and secured, Lord God, of our future because of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Panginoon, we are so much grateful, Lord God, to be part of this wonderful fellowship in your presence, O God. Kaya po, Panginoon, na aming dalangin na lumisin niyo po kami at gawin niyo kami karapat-dapat. Upang sa umagang ito, Panginoon Diyos, malulahati ang iyong banal na pangalan sa buhay namin. And even our lives, Lord God, will be able to do your will. Panginoon Diyos, speak to us. Let your people hear your word. Let everyone live accordingly to your perfect will. That our lives, Lord God, will always give glory to your holy name. Papasalamat kami at pinupuri ang iyong banal na pangalan. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Good morning, everyone. Good morning. Nakikiusap lang po ako na huwag kayo matulog kahit nakakanta ko ang boses ko. This morning, I would like to talk to you about becoming an example of the believers. Now, talaga bang compulsory ang isang Kristiyano na maging magandang halimbawa? The answer is yes, whether we like it or not. And becoming an example is not superficial. It is always emanates from within para maging effective yung ating exam. Halimbawa, sorry. To give you a clear definition, ito po ang definition na naisip ko. To be an example of the believers means to live in a way that reflects the values and character expected of a true follower of Christ. Not superficial, serving as a role model for other Christians. Subukan ko Tagalogin. Alright, sorry to keep you waiting. Ang Tagalog po ng ating definition is, ang maging halimbawa ng mga mananampalataya ay nangangahulugan ng pamumuhay sa paraang nagpapakita ng pagpapahalaga sa katangiang inaasahan ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Sa isang tunay na tagasunod ni Hesus Kristo, hindi pakitang tao o pagpapalimbabaw, sa halip ay nagsisilbing huwaran para sa ibang mga Kristiyano.
to be an example of the believers. You're not only representing the whole body of believers, but you yourself individually is demonstrating the right character to co-believers. Because the Bible says you are set apart from this world. You are not the same as the old nature. Ang ating tatalakayin na talata ay matatagpuan po natin sa unang Timoteo, chapter 4, verse 12. Ito po ay turo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya rito, huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, sa iyong pag-uugali, sa iyong pag-ibig, sa iyong pananampalataya at sa malinis na pamumuhay. Very complete package po ito na dapat na hayag sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya kung iniisip po natin na ganyan pala ang requirement ng banal na kasulatan, maybe some of us may say, ang hirap naman maging Kristiyano. Balik na ako sa dati, wala pang mga requirements. Tandaan niyo po mga kapatid, this is not human demand, but this is the demand of the Holy God. At nais niyang maging ganito ang bawat sumasampalataya sa Kanya upang makapiling niya sa habang panahon. So sabi rito, unang instruction, sabi niya rito, let no one look down on your youth. Kailangan ni Timoteo na mag-set ng good example. Palitan natin yung pangalan ni Timoteo. Bilang mananampalataya, kailangan natin mag-set ng good example. Kung hindi tayo gagalangin ng mga taong nakakahalubilo natin. Marahil lang maging tingin nila yung napakababa mo at walang karapatan. Ito po yung sinabi ni let no one look down on your youth. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kahit bata pa siya, kailangan magpakita ng mabuting halimbawa para hindi siya hamakin ng sino man bilang napakabata at gampanan ng kanyang mga tungkulin. If you know the background of Timothy, he is working for the kingdom of God. A very young boy, subalit hindi tumitigil sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga taong inaabot ng Diyos. Nagtuturo ng katotohanan. Bagamat siya ay bata, hindi lahat ng tao naniniwala sa kanya. Pero the only way to convince these people is makita sa kanya yung katotohanan. Talaga pong Kristiyano ang batang ito. Tignan niyo po, normally in our society, pagka kinakausap tayo ng isang nakababata sa atin at nagsalita ng something unusual sa kanyang edad, napapataas yung kilay natin, naisip natin, anong karapatan ng batang ito magsalita ng ganito? Usually, kini-question natin yung credibility ng bata, lalo na pag gano'n ang edad na nagsalita sa iyo. Kumbaga sa ay, tinamaan ako doon sa sinabi ng bata eh. Pero kung nakita nila sa buhay ng batang yun, yung totoo
yung kanya sinabi ay may katotohanan sa kanyang pamumuhay, ang mangyayari nun, yung mga taong nasabihan ay mag-iisip na totoo nga. Kung ikaw ay nakababatang miyembro ng kongregasyong ito, we have so many young people here. At tingnan po natin kung ang kanilang buhay ay nagpapahayag ng magandang halimbawa. Kasi maraming mga nakakatandang miyembro ang malamang na hindi kaigalan. Kung hindi nila ikaw ginagalang, hindi rin sila maniniwala sa share mo. Anyone who stands here will always feel insecure. Baka sabihin hindi ka paniniwalaan. Why? Because you need to set a good example to others. I have noted here, if they did not respect Timothy, they wouldn't respect his message. Ganun din po tayo sa a proper example will cause others to respect us and our message. You don't need to think of other strategies that many churches are trying to apply in reaching out the lost. Ang kailangan mo lang ay maging maganda kang halimbawa na tumatayo bilang kumakatawan sa mananampalataya ni Kristo. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, how can anyone believe that we are living as Christians if we do not set the right example? May maniniwala kaya? Ang hirap sagutin. Pero we are living in a world that is so critical. We'll always check on which one is right. Kasi uso na ngayon ang mga peke. To continue with our text, sabi ni Paul, be an example of the believers. Ito kasi yung kabahagi ng mga mananampalataya. Ang isang bagay na mali na makita sa buhay ng isang mananampalataya, damay-damay na lahat ng mga Kristiyano. Pagka sinabing ganyan, ay magnanakaw yan. Umaatin niya sa church, lahat ng nasa church, damay na. Nagmura, narinig na nagmura, umaatin niya sa Jesus Calls, nadamay pati ang lahat ng mga kapatiran. The instruction of Paul to Timothy is, be an example of the believers. Hindi lang po tayo maging example para sa mga mananampalataya. Paul was telling Timothy he should set a godly example to other brethren in the body of Christ. In other words, be an example to the believers is also be example to the believers. Ito po yung katotohanan. How we conduct ourselves does matter. Ibig sabihin, kung paano mo dinadala yung buhay mo, malaki ang impact nito sa buhay ng mga iba.
at maging sa iyong sarili. There were thousands of people that have been led away because of bad influence of the so-called born-again Christians, professing Christians. Dahil po, the way many Christians conduct their lives, marami din ang hindi na nagtitiwala at sa pag-aakalang mas mabuti pa sila sa mga ito at wala namang pagkakaiba. Number 2 point, becoming an example, a good example produces a great power. Merong impact. Merong pong may dating, may resulta. At yung power na yan, eh, kapangyarihan ng Diyos na kumikilos in your life para mga tao ay mapalapit sa Kanya. Ang tanong po, are we setting examples of pure behavior, clean lives, moral conduct? Sinasabi po ng banal na kasulatan, yung ating influence, either good or bad, ay tulad ng isang ilaw na napakarami ang nakakakita at maraming tao nakakarinig at maraming tao ang nai-influensyahan. Ilang beses ka na bang pinakitaan? Ilang beses ka nang kinaringgan? Ilang beses ka nang naging ilaw? You can easily influence others if nakikita nila sa iyo yung uri ng pamumuhay na ginagawa mo. Teka muna, nakayuko ako eh. Nakayuko na rin kayo lang. Gising pa tayo. Baka pati na sa YouTube, ano na rin, natutulog na rin. Just bear with me. I was trying my best to share the message of God. So, ang tanong po dito, challenging question is, ilang beses ka na bang kinakitaan? Ano yung mga nakita sa'yo? Ano yung mga narinig sa'yo? At sino-sino yung mga tao na apektuhan sa buhay nila dahil nakita nila ikaw na ganito at ganyan ang kanilang mga narinig. Lagi po natin isipin na tulad po tayo ng isang ilaw na pagka napakataas ng expectations kay isang Kristiyano. Sabi sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16, kayo ay magsisilbing ilaw sa mundo. This is addressed to the church, to the body of believers. You are no ordinary person, but you have an important role to do here on earth, representing Jesus Christ as the Savior. At ito ang makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. You cannot hide yourself. Pag ikaw ay Kristiyano ka talaga. At so much is expected from you. Pagka so much is so many people are excited to hear the words that you need to share. Sabi rito sa verse 15, walang taong nagsindi ng ilaw
At pagkatapos ay tatakpan ng takalan sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Hindi mo pwede ikugli ang pagiging Kristiyano mo kung talagang ikaw ay Kristiyano. May pangunahin kang tungkulin una sa Diyos at sa iyong ginagalawan. Sabi niya rito, hindi mo pwedeng itago. God has lightened you up. God has set you free from darkness. And since you are delivered from darkness into light, you have to light up and let Jesus shine in your life. Sa verse 16, sabi rito, ganun din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabuting gawa ninyo at pupurihin nila ang iyong amang nasa langit. In our present generation, only few people do this. To them, to praise our Father in heaven is very remote. Feeling nila para lang yun sa mga taong religious. But nowadays, many people are so modern. They feel awkward if they are going to act like righteous. People will laugh at them. Pero kung ikaw ay Kristiyano at naranasan mo yung goodness ng God, you will always reveal yourself to others that they may know that there is God who can change our life, our attitude, our way of life. Because yun ang moral problem natin ngayon sa panahon natin. Lahat ng mga masama, pinapalagay na lang na mabuti. Lahat ng mga katiwalian, iniisip na lang na normal lang yan nangyayari. Kaya huwag mo siya ng pansinin. But in reality, we are living in a society that is declining in the moral standard. At panahon na every believers must stand up and rise up at manindigan sa katotohanan upang masalbar ang buong sanlibutan sa kapahamakan. And please take note of this phrase. The way we conduct ourselves will either lead souls to Christ or drive them away from Him. Dahil sa ating pag-uugali pinapakita sa iba, ang nangyayari, yung mga tao ay lalong maliban na lang kung anong pinapakita natin sa tao. Ang mga tao ay lumalapit sa Panginoon, hinahanap niya ang kanyang kaligtasan, o ang iba naman ay lumalayo kasi hindi ka nakikitaan ng magandang halimbawa. Ito ang nangyayari sa problema sa iglesia ngayon. There are so many churches that are very much entertained, but righteousness is not being developed. So many churches are full of activities, but they remain to be damaged because the way they conduct themselves, ang mga paraan ng kanilang pag-uugali, ang naging dahilan na hindi nababago.
Kaya pagka ito ay naging hayag sa buhay ng bawat isa, ito ang magtutulak sa maraming mga tao na mapalayo kay Kristo o either itaboy sila palayo sa Kanya. Narinig niyo po ako. Malapit na. Number 3. Talakayin po natin saan bang bahagi dapat tayo maging magandang halimbawa. Hindi pa ba sapat yung pinapakita ko? Hindi pa ba enough yung napag-aralan ko sa GMRC, Good Manners and Right Conduct? Hindi pa ba enough yung pagdidisiplina sa akin ng mga magulang ko? Sabi ni Pablo kay Timoteo, maging halimbawa ka sa iyong pagsasalita. In every word that you say, kailangan po natin naisip, hindi lang po si Timothy ang sinasabihan dito, maging ang bawat mananampalataya. In words, ilang salita ang lumalabas sa bibig natin sa isang araw, sa kalahating araw, sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Ang nasasala ba natin yung ating mga salita? Nakakapag-build up ba tayo? Nakakapag-encourage ba tayo? Ano ba yung madalas natin gamitin salita? Minsan ina-address pa natin yung mga tao ng maling address. Kaya nagkakagulo-gulo because no one is really taking care to watch every word that he says. And this is the instruction to Timothy by Paul na mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Si Rodel umubo. Alright. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 29. Huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong magpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So this instruction is given to Timothy ahead of time. Kasi Paul is preparing him to a ministry that he will be meeting a lot of people who are depressed, who are discouraged, and what they are opting to hear is words of encouragement, something that will build them up. To filter the words that you say, kabilang po dito yung usapang kabastusan, yung mga salita, mga makapanirang pananalita, at this is very common, chismis. At usong-uso po sa mga tao yung panahon ngayon yung naghahatid ng mga kwento-kwento na walang katotohanan. Sabi ng Bible, ang mga gumagawa nito ay hinahatulan ng salita ng Diyos. So, kaya sinasabi ng mga matatanda, tatahiin ko yung bibig mo para hindi ka na magsalita. Kasi there is power in every word you say. Life and death is in the power of the tongue. Kung gusto mo na ikaw nakaka-build up, kailangan yung mga salitang lumalabas sa iyo ay nagbibigay buhay.
Kung sinasabi mong demonyo ka, ang na-exalt doon kamatayan. Nagkakasala ka because you are describing, addressing people created in God's image, which is so improper. Sa panahon ngayon, napakaraming mga salitaan na nagdudulot ng kapighatian sa mga nakaririnig. Maraming tao ang naghahanap ng magandang mapapakinggan. Everyone is looking forward to hearing good news. Pag-isip sa umaga, anong good news? Pagka wala siya narinig, yung kanyang adrenaline biglang bumagsak. And dapat na sa ganitong pagkakataon, nagtitake over ang mga Kristiyano. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka bang i-assume yung responsibility? Dahil ikaw ay isang Kristiyano, letter B, sa pag-uusap o conversation, sino ba yung madalas mong kausap? Pagkakausap mo puro politiko ang ginagawa. Pag-usapan nyo lang yung mga ayuda, yung bayad-bayad, yung mga areas na pero hindi yung napapansin na kailangan ang pinapahayag natin ay mabuting balita. Maraming abala lately sa ating panahon sa nagdaang eleksyon. Napakarami ang naging absent sa gawain ng Panginoon dahil kasi inuna pagliguran ang mga politiko. There's nothing wrong about that. Pero make sure that your heart is unaffected. The mere fact na tayo po ay na nakapaloob din sa ganung circle, chances are lagi tayong napupulyot in our conversation kasi ang focus is not upon Jesus. Kailangan, with this instruction, sabi ni Paul kay Timothy, kailangan yung general life mo must be worthy of the gospel. Kahit tayo mga Kristiyano, maging karapat-dapat tayo sa mabuting balita ng Panginoon Diyos. Dahil ang mabuting balita ng Diyos, sabi ni Paul, hindi ko ito ginahihiya sapagat ito yung nagliligtas sa aking kaluluwa. At ito'y kapangyarihan ng Diyos para ang isang kaluluwa ay maligtas. Same thing, this is what we have accepted. That's why we started to have a personal relationship with God. Hindi ka nagkaroon ng conversion because napilitan ka. And as you continue walking with the Lord, nakikita mo yung sarili mo is being translated from darkness into light. Nakikita mo na yung dati mong ginagawa, nakakalimutan mo na hindi mo na ginagawa at may bago ka na ginagawa. Sabi sa Thessalonica, chapter 5, verse 21, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman ninyo kung galing ito sa Diyos o hindi. At panghawakan niyo ang mabuti. Ang tanong mga kapatid, now that you are part of the body of Christ, this is a very, very important question. Namumuhay ba tayo tulad ng tayo ay
tunay na ipinanganak na muli sa pamilya ng Diyos? O tayo ba ay namumuhay na parang kabahagi pa rin ng mga taga nasa mundo? There must be a distinction in your way of life to be worthy of the gospel. Dahil ang mga taong tumanggap sa mabuting balita ay sila yung binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. And to be worthy of the gospel, you must live a life accordingly sa kalooban ng Diyos. Otherwise, if you fail to live that way, you have not departed from your old nature. Kaya ang tanong is, ikaw ba ay nabubuhay ngayon dahil ikaw ay pinanganak na sa pamilya ng Diyos? Have you been born again, or you still remain living in the worldly principles, which is, sabi ng Bible, these people are perishing because of lack of knowledge. Another area that we must be an example is, paano ba tayo magmahal? Paano tayo mag-share ng love? Itong love pong ito, hindi po ito isang filious love. Hindi po ito isang exotic love. But this kind of love is unconditional. Bakit unconditional? Because this love is exhibited for all. Not only your friends, but both your friends and your enemies. Bakit your enemies? Wala naman ang kaaway. You don't need to have an enemy. Pero many people are not happy with you. Makita ka palang kumukulo na yung bibig nila. O kumukulo na yung, umiirita yung ulo nila pag nakita nila itong taong to. There's something. Hindi mo kailangan magkaroon ng kaaway, pero maraming taong nagagalit sa iyo. And that's why this calls for giving, sharing, extending to them the kind of love that God wants us to demonstrate as an example. Ano ba tayo makakapag-share ng love sa lahat ng mga tao? Ang sabi dito sa Matthew 22, verse 37 to 39, sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Talagang very decisive yung gagawing desisyon na ito. Kasi hindi lang ito puso, kundi ito ay puso, kaluluwa at isip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. No need to explain the second commandment. Definitely, mahal naman natin ang sarili natin. That's why we feed ourselves the food we want to eat. You buy dress and clothes that you want your body to wear. You buy shoes and so many accessories para magmukhang sosyal because mahal na mahal mo ang sarili mo. I'm not saying that you do the same way to others, but the expression of love that you give yourself is talagang you give priority much for yourself. It must be the same way of treating others as you love them. Kasama dun yung mga taong galit na galit sa'yo, inis na inis sa'yo. Mga taong inggit na inggit sa'yo, yung mga taong naninira sa'yo, na talagang nahibad ka rin pag nakikita mo.
And if we are going to be a model sharing this kind of love, tandaan niyo po, it will change your life a lot. In spirit, be an example in spirit. Yung spiritual life natin, kailangan talagang nag-aalab yung ating puso sa Panginoong Diyos. Hindi pa dumarating yung linggo, hindi pa dumarating yung prayer meeting, iniisip mo na kagad kung anong gagawin mo para sa Panginoon. Kasi zero, nag-aalap yung damdamin mo kung paano mo bibigyan ng kalaguran. Hindi po lahat ay ganito ang damdamin, pero yung tunay nila na born again talaga, tandaan niyo po mga kapatid, kahit umulan, bumagyo, lumindol o ano man ang mangyari, magkagera man, no one will ever stop them coming in serving the Lord. Kahit mga tao hindi ginagawa, gagawin niya dahil gusto niya maglingkod sa Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, may pakinabang ba ako sa gagawin ko? Ito sa sagot ni Apostol Pablo, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niya, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kung nais niyo pong maglingkod sa Panginoon, tumayo tayo. Hindi, huwag mo na kayo tumayo. Kung gusto niyo maglingkod sa tumayo po tayo, umalis tayo sa ating kinalalagyan na comfort zone. Kasi napakaraming gawain sa Panginoon pero walang naglilingkod. Napakaraming mga dapat makarinig ng mabuting balita. Maraming mga Kristiyano ang gingin at pito, hindi tumutugon sa panawagan. Pero ito sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay nag-decide maglingkod, ang iyong paglingkod ay hindi masasayang. Sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay naglingkod sa Kanyang kaharian. Kaya pagka naglingkod po tayo mga kapatid, dapat po masipag. Sabi mo sa katabi mo, masipag. Ikaw mo na, nangawit na ako. Malapit na, malapit na. Tama ba? Okay. Sa pananampalataya, tandaan niyo po mga kapatid, you've been with the Lord so many years and you have witnessed so many things about the goodness of God. I don't have a particular verse telling a believer to be an example in the faith. Pero may dalawang konsepto akong dapat i-share sa inyo. Sa pananampalataya, kailangan mahayag sa buhay natin yung unswerving trust and confidence in God. On a day-to-day basis, there are so many issues na dumating sa buhay natin. As if we are always placed in a situation na meron tayong tinatawag na crossroad. Hindi natin alam kung pupunta tayo sa kanan o kaliwa. Pero pagka sinabing you have an unswerving trust and confidence in God, ano man dumating sa buhay mo, ikaw ay magtitiwala pa rin. At hindi ka bibigay, hindi ka lalayo sa Panginoon.
Pangalawang konsepto ay fidelity and trustworthiness. Katapatan at pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, there are so many tempting issues in a day-to-day activity of our life. Susubukan ka ng kaaway katulad ng isang leon na nag-umatungal at nag-aantay ng someone na lalapain niya. Pero because you have established the kind of faith, kahit anong dumating, hindi ka magbabago, hindi ka mawawala ng katapatan, magiging tapat ka pa rin kahit napakatindi ng mga pagsubok. Yan ay isang pananampalataya. And this is very important to every Christian. By the way, dahil Kristiyano tayo, hindi ka exempted sa mga pagsubok. Hindi ka exempted sa mga problema. Hindi ka exempted sa mga pagsubok. And it happens every day in your life because God wants to get something out from your life. And that is what we call genuine faith. Lastly, kalinisan o purity. Sino sa inyo gumagamit ng detergent pagka naglalaba kasi gusto natin malinis yung ating labahan? Yung ating kaluluwa kailangan din ng kalinisan. Moral cleansing. Morally pure and chaste in conduct. Ang sabi ng Bible sa Awit 24 verse 3 to 4. I'd like to use this passage kasi without holiness, no one can see God. Kaya ang sabi rito ng tanong ng isang mga awit, sino ba ang karapat dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino maaaring tumungtong sa kanyang banal na templo? It's a very honest question because many people just take carelessly their relationship with God. They do not really understand the word having faith or believing God. They just use the word, I believe in God, Father Almighty. Yung ginagamit madalas na creed ng maraming mga believers. Pero ito ang isang tanong, sino ba talaga ang karapat dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? The answer is, sinagot sila ng Panginoon, ang makatutungtong ay ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso at hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa sa kasinungalingan. Lately, ang dami natin mga Diyos. Diyos natin yung ayuda, Diyos natin yung mga politiko, yung mga hindi naman nakakapagligtas. Pero ito po yung malinaw. Purity in the Bible signifies a state of moral and spiritual cleanliness, both individually and collectively. Huwag mong sabihin, bakit ako maglilinis? Yung kasama ko nga sa church, ang daming kasalanan, bakit ako? Each of us have responsibility. Nakapaloob po dito yung pag-iwas sa kasalanan. Siguraduhin mo magkaroon ka ng pusong mabuti, maayos, malinis, at yung pamumuhay mo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. This can be managed individually by each person kung gusto niyang makarating dun sa bundok ng Diyos.
And this, becoming a model is not very popular in this world today. Kasi sabi nila, hindi ako conservative, modern ako. Liberated ako ngayon, kaya I do what I want. You live only once. Alam mo, naniniwala ako sa pagiging YOLO. Pero tandaan niyo po mga kapatid, God wants you to exhibit love. God wants you to exhibit faith. God wants you to exhibit purity. And God wants you to exhibit a good example of the believers and to the believers. Malapit na po. Ay, group discussion na pala to. Okay, question po. Ano ang pagkakilala sa iyo? Una po, ikaw may asawa. Pumili po kayo dyan. Kung wala kang asawa at wala kang anak, anong pagkakilala sa iyo ng magulang mo? At kung ikaw may anak, anong pagkakilala sa iyo ng anak mo? Ng mga kapatid mo? Ng mga kapitbahay mo? Naging magandang halimbawa ka ba sa kanila? I'd like to leave the question to each one of us. Magkaroon po tayo ng ilang beses na ba tayo pinakitaan na mabuti at yung hindi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, salamat po sa pagtuturo mo sa amin ng iyong salita. Reminding us, O God, of what attitude we must live by as believers. Nang sa ganun, we will have the assurance that we have been born again and not compromising believers or professing believers with no effect of the word sa buhay namin. Tulungan mo kami maayos yung aming spiritual life, yung aming paglilingkod, yung aming personal na relasyon sa iyo bilang halimbawa at maging mabuting halimbawa na kumakatawan sa mga mananampalataya. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Gusto ko pong awitin natin, Brad, yung